Elementary pa lang noon sila Jercel nang nagkayayaan silang maglaro ng tago-taguan. Ang school daw nila ay ang katabi ay gubat. Sa likod noon ay may abandonadong classroom na dati ay nasunog. Pero hindi ko alam ang dahilan, pero buo pa rin naman daw yung classroom, nasunog lang yung mga ibang gamit na maaaring masunog. Katulad lang ng bubong at mga upuan at kung ano-ano pa. Pero may pintuan pa rin naman ang nasabing classroom, kaya't pumunta daw sila doon upang magtago. Jercel, ayan na ata sila, sarado natin yung pinto. Yaya ng isa niyang kaklase. May naaninag daw silang papunta sa pintuan, kaya't sinilip niya ito sa pamamagitan ng pagsilip sa baba ng pinto, ngunit laking gulat na lang ni Jercel nang may nakasilip rin sa kanyang bata at lapnos na ang mukha nito at ngumiti pa ito ng bahagya. Nagulat siya at sumigaw. Sabi ng kaklase niya baka daw nakasama yung batang iyon sa sunog na nangyari sa classroom noon. Mula noon, hinding-hindi na sila bumalik sa classroom na iyon. Ayaw na kasi nilang makagambala pa, ayaw nilang malaman ang tunay na sekreto na nakakubli sa pagkasunog ng classroom na iyon. Hapon na noon at mga cleaners kami, kaya naiwan kami sa room. Dahil wala na kaming teacher ay naglaro kami. Pero di kalaunay na boring kami kaya, alam ko na Karen, pahiram nga ng CP mo, sabi ko. Huh? Aanuhin mo? Magvi-video ako, tapos titingnan natin kung may multo dito sa room, sagot ko. Pumayag naman sila kahit nag-video ako sa room. Pagkatapos ay pinanood namin ito. Pero, wala naman kaming nakita. Medyo nadismaya rin kami nun kahit nag-video ulit ako. Hanggang pinidyo ko na yung likod ng room namin. Doon kasi ay may bahay pero may nakatira doon. Pero nung binidyo ko yun ay umalis yung may-ari. Sa bintana ko yung binidyo. Nakatingin lahat ng mga kagrupo ko sa cellphone habang nagvi-video ako. Hanggang may nakita kaming puting gown na pumasok sa bahay kaya't nagulat kami. Jajeline, sama may papaya, sabi ni Karen. Nanginginig kong ginilid yung phone para ma-videohan ang puno ng papaya na nasa loob ng bakuran ng bahay. Laking gulat namin nang may babaeng nakatayo doon, nakaputi ito at mahaba ang buhok at nakatingin sa amin. Hindi kami nag-atubili pang magtagal sa room, kanya-kanya kaming hilahan ng damit at bag at tumakbo palabas ng room. Hanggang ngayong nakagraduate na kami ng elementary, ay isang misteryoso pa rin sa aming mga nakakita sa babae kung sino ito at bakit ito nagpakita sa amin. May isang bata na tumatakbo papunta sa ilalim ng puno. Isa siyang batang babae. At ate siya ng kaklase ko na itatago ko na lang sa pangalan na Annalyn. Bata pa lamang raw ito ay nakakakita na ng mga bagay na di pangkaraniwan. Tumakbo siya papunta sa ilalim ng puno upang magtago. Biglang umihip ang malamig na hangin na dumampi sa makinis na balat ng bata. Napaningin siya sa paligid, pero walang tao roon. Sa di kalayuan ay naroon ang kapatid niya na nagbibilang pa rin sa kanilang taguan. Nagtago siyang mabuti sa likod ng puno, pero naroon pa rin ang malakas na hangin. Napatingin siya sa likuran niya at laking gulat niya nang makita niya ang isang babae na duguan at nakalambitin ang mga mahahabang kamay sa sanga ng puno. Napatakbo ang bata sa sobrang takot at ikinuwento ito sa kapatid niyang si Annalyn. Hanggang ngayon ay hindi nalilimutan ng kapatid ni Annalyn ang nangyari sa kanya dahil kung tatanungin siya, sa lahat ng nakita niya ay ito ang nakakatakot. Kaya kahit college na ito ay di niya pa rin ito nalilimutan. At hanggang ngayon raw ay naroon pa rin ang babae sa puno, nakalambitin. Nais makamit ang matagal na gustong makamtan, ang hustisya. Pasko noon at matutulog na ang pamilya ni May, hindi tunay na pangalan. Pero si May ay hindi pa rin dinadapuan ng antok ng mga oras na yon. Paikot-ikot siya sa kama niya, tinitingnan niya ang ate niyang buntis na mahimbing na natutulog. Patay na ang ilaw
Tanging liwanag na lamang sa bintana ang nagsisilbing ilaw sa loob ng kwarto ni May at ng ate niya. Umupo si May sa kama niya, tumingin siya sa bintana at nakakita siya ng isang anino ng babaeng buntis na nasa may bintana nila. Mahaba ang leeg nito at payat. Itinaas raw nito ang kamay nito na may hawak na kutsilyo at isasaksak sa tiyan nito. Agad niyang ginising ang ate niya pero ang tanging sinabi lang nito sa kanya ay, "Matulog ka na." Kahit takot na takot si May ng oras na iyon ay sinunod niya ang ate niya. Agad niyang tinaklob ang kumot sa mukha niya hanggang makatulog siya. Kinabukasan ay kinuwento niya ito sa pamilya niya pero laking gulat niya nang ikwento niya ito sa ate niya na kasama niya sa kwarto. Ay sinabi ng ate niya na hindi daw siya nagising ng oras na iyon at hindi rin daw ito nagsalita. Pero pagkatapos ng pangyayaring iyon ay hindi na muli nagpakita ang babae sa bintana kay May. Pero hanggang ngayon ay isang misteryo pa rin para kay May ang nangyari. Hanggang ngayon ay hindi pa rin alam kung ano ang ipinapahiwatig ng babae sa bintana sa kanya.